At doon sa kanilang mga gusto, sa kanilang mga paborito, it created divisions and conflict within the family po mga kapatid. So nagpapakita po ito na sa buhay po, lalo tigit sa loob ng tahanan, nagpapakita po ito, nag-emphasize po ito na we need for fairness, we need for unity sa relasyon po ng isang pamilya po mga minamahal. Napakaganda po ano kung atin po ma-imagine. And I believe na tayo pong lahat ay nasa estado po ng pagpapamilya po mga minamahal ko mga kapatid. So that's number 3. That's what we call yung dynamic po ng favoritism po, no? Family dynamics and favoritism po. Number 5, second to the last reflection po natin, yung pagtitiwala po sa kapangyarihan ng Panginoon. Sa kabila po ng mga human flows, sa mga kabila po ng mga short-minded po ng tao po mga kapatid, ang Diyos po ay may mga purpose po. At ito po ay nagpapaalala sa atin na even when we face with challenges, may mga hamon po tayo sa buhay, ang Diyos po ay laging may plano po sa bawat isa po sa atin. At ito po ay kung ano man yung plano ng ating Panginoon, ito po ay magiging mabunga sa tamang panahon po mga kapatid. At ako'y naniniwala na itong si Jacob, kahit na hindi po niya gawin yung kanyang pandaraya, may plano po yung Panginoon para po sa kanya. Kaso nga lang ho ay hindi po niya hinantay yung plano ng Panginoon. Hindi niya ho hinantay yung timing po ng ating pong Panginoon. So, number 5, and this is the last, meron po talagang panganib sa self-reliance, sa pagtitiwala po sa sarili, pagre-rely po sa sarili. Yung characters na binabanggit po sa ating pong talata mga kapatid, ito po ay kwento na ang bawat isa po o sila po ay nagtitiwala sa kanilang sariling pangunawa at pagnanais po mga kapatid, rather than sa paghahanap po kung ano po yung guidance ng Panginoon po sa kanila. So dito ho ipinapakita sa atin na tayo ay kailangan na tayo po yung magtiwala sa Panginoon. We have to seek His wisdom at tayo ho ay maintindihan ang kahalagahan ng divine directions ng ating Panginoon sa ating buhay, kung paano ho tayo gagawa ng ating pong mga desisyon sa ating mga sarili.
So ayan po mga kapatid, no, yung makikita ho natin sa ating pong binasa na magpapaalala sa atin na tayo ho ay dapat na unang-una ay pahalagahan ho natin yung integridad at i-promote po natin yung unity at ipakita ho natin yung pagtitiwala sa plano ng Diyos at laging hanapin po yung pangunguna ng Panginoon po sa ating pong buhay, mga minamahal kong mga kapatid. So it's a very beautiful story yung ating pong napakinggan po ngayong umaga. And that's Genesis chapter 27, Pastor Jerry. Napakaganda ho ng ating pong kwento po na ito na ating pong napakinggan. And na sana ho ay nakapagdulot ito ng panibagong impact po sa atin ngayong umaga na Ayan. God first morning po sa lahat mga kapatid. Tayo ay magpapasimula na sa ating discipleship ministry sa ating, teka lang po, bigaw kay Pastor yung link po. Sa ating Lest We Forget. Ayan mga kapatid, ano po. Nasaan yung camera ko? Ayan. Hintayin lang natin si Pastor. Dapat pala kinunik ko na kanina pa dun sa kabila habang naghihintay tayo ng oras ng Lest We Forget para may Bible reading din tayo. Bukas ganun ang gagawin ko. I-start natin ng maaga tapos habang makisabay tayo sa Bible reading then kukonect tayo sa Lest We Forget. Kasi mas gusto ko yung paliwanag natin sa Lest We Forget. Ano po? Wait lamang, si Pastor ay papasok na. Ayan, habang naghihintay tayo ay good morning po Ate Revy, good morning po Sister Nympha, God first morning po sa inyo Sister Sweetie, kay Sister Hannah, kamusta po kayo riyan? Nawa ay all goods lamang po ang lahat. Sister Vicky, kamusta po? Sister Neneng, good morning din po sa inyo dyan. Accept ko ba si Pastor? Wala pa. Ayan. Ayan na po. So ayan mga kapatid, tayo ay nandito na ngayon sa live. Siguro ganun, Pastor, ganun ang gawin natin siguro, no? I-start, sasabayan ko yung Bible reading nila. I-start natin dito. And then pagkatapos ng Bible reading, pasok tayo sa Lest We Forget. Yan, mas maganda, di ba? Yan, sige po. Mga kapatid, Pastor, sound check po. Nakamute yata si Pastor. Pastor? Sound check po, sound check. Yan, malakas. Yan, mga kapatid, atin po ipagkalaob kay Pastor ang pagkakataon. Nakabukas. Ay, check muna natin PowerPoint yung baka hindi bubukas. Ayan. Ay, pagkalaob na po yan natin ang pagkakataon kay Pastor. Pastor, kaya na po. Uy, lumakat si Pastor, lumit. Ayan. Sige po, Pastor. Ready okay na po. Ready na yung audio and video. Alright. Thank you po, mga kapatid. Good morning po sa inyo pong lahat. Ating pong pag-aaral ngayon, ang organisasyon ay Babylonia. Yan po yung paniniwala ng mga anti-organization. Kasi nga, yun, nabara sa rin nila sa Bible, na yung nag-organize yung kumalaban sa Diyos, unang-una ay yung Babylon, di ba? Kaya pinagwatak-watak yan ang ating Panginoong Diyos. Yun yung kanilang unang paniniwala. Pero paano ito nabuwag? Paano ito nawala yung ganitong kaisipan? So tayo po ay manalangin mga kapatid para po atin itong mapag-aralan. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po ay nagpapasalamat sa umagang kaiganda na ito na ipinagkaloob po sa amin. Sa araw na to, aming dalangin o Diyos, na tulungan niyo po kami na maliwanagan na ang pag-organize sa isang lupon ay hindi po gawain ng Babylonia, kundi ito po ay inyo pong kalooban. Salamat po sa pagdinig po sa amin. Salamat po sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So sabi po dito sa ating text, 17:5 ng Apokalipsis, at sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, ang isang hiwaga, dakilang Babylonia, ina ng mga mahalay na babae at ng mga karumal-dumal sa lupa. Ayan. So yun po ito po alam naman natin ito yung prophecy na yung Babylonia, ang Antichrist, ang false church,
sa huling panahon ay talagang makikidigma sa bayan ng ating Panginoong Diyos. So ibabangon siya muli. No? Ang sugat ng halimaw ay gumaling na. So ano po ang punto rito mga kapatid? Sabi po dito, hindi tulad ng mga connectionist, karamihan sa mga Millerite na Adventista ay hindi laban sa pagkakaroon ng organisasyon sa mga unang taon ng kanilang kilusan. Ngunit sa kabilang banda, wala silang pagnanais na bumuo ng sarili nilang ekstruktura ng iglesia. Bakit kaya? Total naman ay ang Panginoon ay darating na sa lalong madaling panahon at wala nang pangangailangan pa para dito. So yun po ang isa sa mga dahilan. Oo nga naman, darating naman na ang Panginoon. So bakit kailangan pa tayong mag-organize? May punto rin naman mga kapatid, di ba? Kaya ang mga mananampalatayang Millerite ay nananatili sa kanilang iba't ibang mga denominasyon. Yun, habang sumasaksi sa kanilang pananampalatayang Adventista at naghihintay sa pagdating ni Kristo. So ibig sabihin, yung gawain nilang pagiging Adventist, mga kapatid, ano lang nila yun pala? Sideline lang na ministry. Tapos babalik ulit sila sa sarili nilang mga denomination. Tapos pag mag-ministry na ulit sila ay magsasama-sama ulit bilang mga Adventista. So sideline lang nila na ministry yun. So wala silang balak na magbuo ng another organization. Dahil nga darating naman na si Jesus. Walang naging problema doon hanggang sa tag-araw ng 1843. Ano kaya nangyari dito 1843? Yung 1843, yan yung The Great Disappointment, sumunod na taon. And disappointment pa lang yung 1843, tapos 1844 talaga yung The Great Disappointment. Nang maraming mga kongregasyon ang nagsimulang itiwalag sila dahil sa kanilang patuloy na at tumitinding pagtatalo tungkol sa papalapit na pagparito. Grabe pala, no? Ang mga dinisfellowship sila sa iba't ibang denomination dahil nga ibinabahagi nila na darating na nga si Jesus Christ next year. Nang patindi. Kaya pala The Great Disappointment. Ang agresibong pagkilos na iyon ay gaya ng nakita natin ay nagtulak kay Charles Fitch na ipahayag ang pagbagsak ng Babylonia at ang pangangailangan ng mga mananampalataya na lumabas mula sa iba't ibang denominasyon. Yan yung sinabi ni Charles Fitch, no? Yung pagpapahayag niya na lumabas sa Babylonia at magbuo ng bagong organisasyon. Yun nga yung Millerite noon sa panahon na yun. Ang tunggalian at pag-uusig na bunga ng pagtanggi sa mensahe ng pagparito ay nagbunsod sa marami na maghihinuha na ang mga simbahan at tunay na gumaganap ng bahagi ng Babylonia ang maniniil sa bayan ng Diyos sa lumang tipan. Yan. Isang Millerite na mga ngaral na nakadama ng espesyal na impresyon na ipahayag ang mensahe ng pag-iwan sa mga denominasyon ay si George Storrs. Kasi nga naman talagang dapat niyang iwan dahil nga yun ay Babylonia, no? Sunday yung pangilid noon. Pero hindi pa nila alam yung Sunday. Tapos ipinipreach lang nila ngayon noon yung Babylonia na yung laban sa second coming. Nadarating si Jesus 1844. Yun yung interpretation nila yun. Wala pa naman nun yung Sunday law kasi nga, ano pa yan, 1843 pa yan. At saka hindi pa nila naiintindihan yung pangingili ng araw ng Sabbath during that time. Isinulat niya na ang Babylonia ay ang matandang ina at lahat ng kanyang mga anak ang mga denominasyong protestante. Yun ang isinulat niya agad. So maling paniniwala to dahil hindi ganun yung interpretasyon ng Babylonia. Ay makikilala sa pagkakahawig ng pamilya, isang paghahari-harian, mapagpalalong espiritu. So hindi totoo yun. Yung denominasyong protestante ay isang Babylonia. So yun ang interpretasyon lang nila noon. Pero ngayon hindi ganun yung interpretasyon ng Babylonia. So talagang ano pa sila noon, downgrade pa sila noon sa pag-aaral ng Bible. Isang espiritong umahadlang sa isang malayang paghahanap sa katotohanan at sa malayang pagpapahayag ng ating paniniwala sa kung ano ang katotohanan. Kinakailangang iwanan ng mga individual ang kanilang mga denominasyon dahil wala tayong karapatan na hayaan ng sinumang tao o pangkat ng mga tao na magpapanginoon ng gayon sa atin at ang manatili sa gayong organisadong katawan
ay ang manatili sa Babylonia. Kaya pala, no, isa sa kanilang pinaka-main point na interpretasyon sa Babylon, hindi talaga Sunday law during that time, yung mga Millerite, kundi ang kanilang interpretasyon ng Babylonia, kapag ka isang organisasyon ng denomination ang iyong sinasamahan, yan ay Babylonia. Yan ang tawag nila sa Babylonia. So nakakatawang interpretasyon yung mga kapatid. No? Porket may pangalan yung denomination, Babylonia na agad. Pag may organisasyon, Babylonia na agad. So makikita niyo po dito yung talagang maling paniniwala. Hanggang sa lumaon ay nag-iba yung interpretasyon tungkol doon sa Babylon. Dahil na rin sa pagsasaliksik ng salita ng Panginoong Diyos. Para kay Storrs, ang kasaysayan ng organisadong relihiyon, kapwa Katoliko at Protestante, ay kasaysayan ng pagkapanatiko at pag-uusig. Yun ang kanyang interpretation yun. Meron, yan, medyo pasok pa yan. Pagkapanatiko at pag-uusig. Meron, may point pa yan. Meron din naman ganyan kapag kapanatiko at saka pag-uusig. Sa dalawa na yan, na grupo ng organisado, no? Katoliko o Protestante. Meron pang point yan. Pero yung sasabihin mo na dahil Katoliko sila, dahil Protestante sila, Babylonia na agad, yun ay maling interpretasyon, mga kapatid. Sa kalaunan ay napagpasyahan niya na walang iglesia ang maaring organisahin sa pamamagitan ng imbensyon ng tao. Tapos ito ay magiging Babylonia sa oras na ito ay i-organisa. So yun ay ayon kay Storrs. So wrong interpretation, mga kapatid. Ang mensaheng iyon, kasama ng mga masasakit na karanasan ng mga mananampalataya sa mga kamay ng iba't ibang iglesia, ay nag-iwan ng napakalakas na impresyon sa karamihan sa mga Millerite. So yun kanilang nakintal sa kanilang isipan. Kasi talaga yung pagpapahayag na gano'n na pag-organize ay Babylonia na agad. Yun ay napakamaling-mali, mga kapatid. No? At ito ay naka-impluensya sa mga Millerite movement. Nalupat ang lahat ng mga grupong Millerite ay inisip na halos imposibleng mag-organisa noong huling bahagi ng 1840s at unang bahagi ng 1850s. So 10 years later. Ganito ang nangyari sa mga Sabbatarian o mga Seventh-day Adventists na ngayon tayo yun. Ngunit malapit na nilang matuklasan na ang Babylonia ay mahigit sa isang biblical na kahulugan. Yan. Kasi nga naman hindi yun ang interpretasyon ng Babylonia, yung organization, kundi ang interpretasyon ng Babylonia ay litong denominasyon, no? Litong denominasyon na ang kanilang aral ay taliwas sa tinuturo ng salita ng Panginoong Diyos. Yun po yung Babylonia, particularly yung kanilang yung pangilin nila ay Sunday na o Sunday law. Kapag ipinilit sa mga tao yung pangingilin ng Sunday, yan ay matatawag na Babylonia, mga kapatid. No, darating ang panahon ay mayroon tinatawag na Sunday law at doon na matatawag na Babylonia ang isang denominasyon. Yan. Kapag sila ay nakaisa sa tinatawag na Sunday law pang buong mundo, mga kapatid, na lahat ng mga tao kailangan mangingin ng Sunday worldwide, matatawag na Babylonia na yun. Pero ngayon, wala pa tayong matatawag na Babylonia sa mga denominasyon, even the Catholics, dahil hindi pa naipapahayag yung Sunday law sa buong mundo, mga kapatid, no? Hindi pa naipapahayag. Wala pang ganung nakautusan worldwide na Sunday law. Meron bali-balita dati na nagkaroon na daw ng Sunday law sa ibang bansa. Rare lang yun. Pero yung binabanggit na Sunday law dito sa Spirit of Prophecy ay worldwide, mga kapatid. So iniisip ko, mangyayari lang yung Sunday law na yun kapag worldwide din na ipangaral yung salita ng Panginoong Diyos. Kasi may papangaral yung patotohanan eh. Pagkatapos sabay noon yung maling katuruan, which is Sunday law nga. Worldwide yun, mga kapatid. No? Doon na mangyayari yung may Babylonia na. Yan, may Babylonia na. Pero ngayon, hindi pwede natin tawagin Babylonia ang ibang denominasyon na Sunday ang kanilang pagsamba. Kasi wala pa namang Sunday law ngayon. Kasi yung ibang denomination ang nakikita natin, di ba? Kahit na may Sunday silang pagsamba, meron din silang Saturday na pagsamba. Minsan mas maaga pa sa Seventh-day Adventist sila manghihil pag Sabado. Totoo yun, mga kapatid. Uulitin ko pa. Minsan mas maaga pa silang umatid
mangilin, magsamba tuwing araw ng Sabat. Kahit na nagsasamba sila pag linggo. Di ba? Eh tayo rin kapag may meeting, may pag-camping eh. Meron din naman tayong pagsamba pag Sunday eh. Di ba? Eh Babylonia na ba tayo agad? Hindi pa kasi. Hindi tayo Babylonia kasi wala naman Sunday lo pa eh. Oh, na ipangilin ang Sunday. Yun lang ipangilin at wala ng ibang araw. Oh, hindi ganoon. Kasi tayo, ang aral natin, araw-araw ay pagsamba sa Panginoong Diyos. Isang araw lang yung pangilin, ang araw ng Sabat. So sabi dito, tulungan mo po kami, Panginoon, na makita ang malinaw kahit na sa mga panahong nakalilito. Ibig sabihin, malinawagan tayo na ngayon mga kapatid, wala pa tayong makukonsider na Babylonia dahil may sa prophecy may tinuturo na yun sila, pero hindi natin pwedeng sabihin ngayon na sila yung Babylonia dahil wala pa po yung Sunday law na kautusan. Yeah. Maraming ngayon natatakot kasi bago na yung Pope. Hindi tayo dapat matakot mga kapatid. Ang dapat nating abangan, ilan na ba yung napangaralan natin worldwide? Kasi sabi sa Biblia, darating lang ang wakas kung maipangaral natin ang salita ng Diyos sa buong mga bansa. Worldwide mga kapatid, sabi ko sa 24:14, di ba? So meron pang mga bansa na hindi pa natin napapasok na mangaral. Kasi nga, hindi pa pwede makapasok doon. Pero ako nananampalataya na yun ay magbubukas ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos, ayon sa timeline ng Panginoon. Kapag nagbukas yun, sige, pumunta tayo, is-share natin ang salita ng Panginoong Diyos. Diyan na din lalaganap yung maling katuruan at magbubukas na yung worldwide na Sunday law, mga kapatid, na ang pangilin lang ay Sunday. Kapag hindi Sunday ang pangilin mo, kulong ka o either na ikaw ay ituturing na kriminal. So yan po yun mga kapatid. Doon na natin matatawag na yun ay Babylonia, nagpainom ng maling katuruan sa lahat ng mga bansa. Pero meron na tayong clue ngayon, di ba? Sinasama natin sa presentation, meron na tayong clue. Pero huwag tayong maging marahas mga kapatid sa mga kaibigan natin na yun. Hindi pa po sila Babylonia na maituturing dahil wala pa naman Sunday law. Malay niyo po, no? Sa kakapangaral natin, di ba? Kailangan pasampalatayan na natin. Yung mga nangingili ng Sunday ngayon, no? Pag dumating yung tinatawag na Sunday law, have faith mga kapatid na sila ay lumabas doon kasi sa 18 verse 4 ng Apokalipsis lumabas kayo, bayan ko. Marami ang paglalabas sa mga iba't ibang denominasyon na pangilin ng Sunday at pupunta sa tamang pangilin sa huling kapanahunan. Kaya hindi natin dapat silang husgan, Babylonia kayo kasi yan yung denominasyon. Kasi may isang araw na darating na sila ay lalabas din doon sa denomination na yun. Baka nga yung mga Adventista ngayon na nag-uusig na Babylonia na kayo, pagdating ng Sunday law na ikukulong na yung Sabbath keeper, baka bumaliktad pa no? Kaya hindi natin dapat na magmayabang ngayon. Ang maganda ngayon mga kapatid patatagin ang pananampalataya natin sa ating Panginoon Diyos. Yan, no? Patatagin ang pananampalataya sa Panginoon. So, to wrap up mga kapatid, ang organisasyon ay hindi po Babylonia. Dahil ang Panginoong Diyos nag-organize din ng kanyang bayan, di ba? Nagiging Babylonia lang yung organisasyon kapag meron na silang pinakahari na sinusunod at hindi na ang Panginoong Diyos. Yun ang nangyari sa bayan ng Israel. Meron silang hari at ayaw yun ang ating Panginoong Diyos. Dahil ang hari lang ang ating Diyos. Meron lang siyang itinatalagang leader na pwede niyang palitan anytime. Yan. So ganyan sa Seventh-day Adventist, wala tayong king. Kahit si Pastor o Elder Ted Wilson, Pastor Ted Wilson, hindi po siya hari natin na siya po ay President ng General Conference. Pwede siyang mapalitan every year by vote. Pero siyempre siya yung nananalo by vote lagi. Naka 2 years na yata, naka 2 term o 3 term. Pero pwede siyang palitan kung gugustuhin natin, di ba? Kung siya ay matalo sa buton, pwede siyang mapalitan. Hindi siya hari, mga kapatid. Kaya hindi mo ituturong na Babylon itong Seventh-day Adventist. Ang Babylonia, mayroong isang hari na yun lang yung sinasambang nila, yun yung sinusunod nila. Yun ang katangian ng isa sa magiging Babylonia sa susunod na
panahon. Pero yung organisasyon, ang Diyos ang nagtatag niya. Inorganize niya yung bayan ng Israel, di ba? Para maging witness niya. O yan po mga kapatid. Kaya huwag tayong malilito at tayo ay patuloy na dumalangin sa Panginoon. Muli po, magandang umaga po sa inyo pong lahat mga kapatid. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. So ayan na po, ang nakita natin dito ay kalituhan. nagkaroon ng kalituhan noong panahon na yun, ano? At napagkamalang Babylonia yung mga Millerites. Hindi naman yung mga Millerites, yung actually lahat sila Millerites, pero may kanya-kanyang denominasyon. So dahil yung mga nagtuturo ng pagdating ni Jesus na pagkamalang Babylonia, at pati yung ayaw din nila ng mga organisasyon, kala nila Babylonia, ano po. Pero bandang huli na bigyan ng linaw, ano? Tama nga naman pala. Ang Babylonia yung may iisang hari, ang lahat ay worldwide na pinasusunod ng hari na ito, like sa Babylon, ano, in the Bible. So ganun pala, no? So nawa sa panahon natin ngayon, huwag tayong makisangkot sa kalituhan. Maraming lumalaganap sa Facebook, pati tayo na nadadamay, ano? Magtiwala tayo sa nakasulat sa Bible at may mga tanda. Sabi nga ni Pastor kanina, pag naipalaganap na sa buong salibutan ng ang katotohanan na idarating na ang wakas, doon pa lamang. So hindi porket nandiyan na yung American Pope, ano? Pero hindi natin alam kung ano mangyayari, pero who knows, ano? Ano lang tayo, mag-ready at magtiwala sa Panginoon. At muli, yung organisasyon, hindi yan Babylonia, yan ay mabuti para magkaroon ng kaayusan ang ating denominasyon. Ano po? So tayo manalangin mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat sa panibagong buhay at kalakasan sa umaga na ito na muli nyo kaming ginising. Gayon din salamat sa lesson na ito. Bagaman ang aming mga pioneers ay nagkaroon ng kalituhan, ngayon ay nakita namin ang tunay na kahulugan ng Babylonia. Ang dalangin namin ay huwag kaming mapasangkot sa mga kalituhan sa mga panahon ngayon. Bagkus maging matatag kami sa paghawak sa katotohanan, pagtitiwala sa inyo na kayo muling babalik sa tamang panahon. At ihanda po ang aming mga sarili, kami maging mapagpakumbaba, magkaroon ng pagkakaisa at higit sa lahat, matuto kami na patuloy na magtiwala at magtapat po sa inyo sa anong pamang mangyayari sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, connect tayo sa kabila. Alright. Pastor. Ayan, si Ate Net. Si Ate Net po ay yan ang regular niyang ministry. Salamat, Ate Net. Sige po. Thank you so much po, Sister Net. That first morning po. Yan. Yeah. Ang atin pong, baka ating malimutan mula sa aklat na ito. Tayo po ngayon ay July 13. Pamagat po ay natuklasan ng mga tagasunod ni Sekowski ang review. Ang ating pong talata ay mababasa sa Gawa 16:9. Tumawid ka patungo sa Macedonia at tulungan mo kami. Ang panaginip ni Pablo tungkol sa panawagan ng mga taga-Macedonia. Hello po. Yes, yes. Sorry po. May 13 po. Ay, nga pala. Sorry. May 13. Advance ako. Sorry po. Hindi pa po tayo nagkikita sa klaa. May pa lang po tayo. Sorry. Okay lang po. First morning po. Tama na eh. Pagbuklat ko, June 13 pala. Sige po. Ngayon ay Mayo 13. Yan, Mayo 13. Ang organisasyon ay Babylonia. Yan. Sabi po sa Apokalipsis 17:5, at sa kanyang noo ay nakasulat ang isang pangalan, ang isang hiwaga, dakilang Babylonia, ina ng mga mahalay na babae at mga karumaldumal sa lupa. Hindi tulad ng mga connectionist, karamihan sa mga Millerite na Adventista ay hindi laban sa pagkakaroon ng organisasyon sa mga unang taon ng kanilang kilusan. Ngunit sa kabilang banda, wala silang pagnanais na bumuo ng sarili nilang istruktura ng iglesia. Total naman ay ang Panginoon ay darating na sa lalong madaling panahon at wala nang pangangailangan pa para dito.
kaya't ang mga mananampalatayang Millerite ay nananatili sa kanilang iba't ibang mga denominasyon habang sumasaksi sa kanilang pananampalatayang Adventista at naghihintay sa pagdating ni Kristo. Walang naging problema doon hanggang sa tag-araw ng 1843 nang maraming mga kongregasyon ang nagsimulang itiwalag sila dahil sa kanilang patuloy at tumitinding pagtatalo-talo tungkol sa papalapit na pagparito. Ang agresibong pagkilos na iyon, gaya ng nakita na natin, ay nagtulak kay Charles Fitz na ipahayag ang pagbagsak ng Babylonia at ang pangangailangan ng mga mananampalataya na lumabas mula sa iba't ibang denominasyon. Ang tunggalian at pag-uusig na bunga ng pagtanggi sa mensahe ng pagparito ay nagbunsod sa marami na maghinuha na ang mga simbahan ay tunay na gumaganap ng bahagi ng Babylonia, ang maniniil sa bayan ng Diyos sa lupang tipan. Isang Millerite na mga ngaral na nakadama ng espesyal na impresyon na ipahayag ang mensahe ng pag-iwan sa mga denominasyon ay si George Storrs. Isinulat niya na ang Babylonia ay ang matandang ina at lahat ng kanyang mga anak, close open parenthesis, ang mga denominasyong protestante, ay makikilala sa pagkakahawig ng pamilya. Isang mapaghari-hariang, mapagpalalong espiritu. Isang espiritong humahadlang sa isang malayang paghahanap sa katotohanan at sa malayang pagpapahayag ng ating paniniwala sa kung ano ang katotohanan. Kinakailangang iwanan ng mga individual ang kanilang mga denominasyon dahil wala tayong karapatan na hayaan ang sinumang tao o pangkat ng mga tao na magpapanginoon ng gayon sa atin. At ang mananatili sa gayong organisadong katawan ay ang manatili sa Babylonia. Para kay Storrs, ang kasaysayan ng organisadong relihiyon, ito'y kapwa Katoliko at Protestante, ay kasaysayan ng pagkapanatiko at pag-uusig. Sa kalaunan ay napagpasyahan niya na walang iglesia ang maaaring organisahin sa pamamagitan ng imbensyon ng tao. Bagkus ito ay magiging Babylonia sa oras na ito ay iorganisa. Ang mensaheng iyon kasama ng mga masasakit na karanasan ng mga mananampalataya sa kamay ng iba't ibang iglesia ay nag-iwan ng napakalakas na impresyon sa karamihan sa mga Millerite na anupat ang lahat ng mga grupong Millerite ay inisip na halos imposibleng mag-organisa noong huling bahagi ng 1840s at noong unang bahagi ng 1850s. Ganito ang nangyari sa mga Sabbatarian. Ngunit malapit na nilang matuklasan na ang Babylonia ay may higit sa isang biblikal na kahulugan. Tulungan mo kami, Panginoon, na makakita ng malinaw kahit nasa mga panahong nakalilito. Yan po yung ating babasahin sa umagang ito. Bigyan po ito natin ng konting refleksyon. Tulad ng ating panahon ngayon, tayo po ay naghahanda, subalit marami po tayong naririnig na iba't ibang mga impresyon at pahayag, di po ba? Hindi pala ako nakikita. Yan. Kaya po, ang sabi po sa atin dito, sa panahon natin, yung panahon na nangyari na ito na pagtawag sa pagdating ng Panginoon ay may iba't iba silang mga katotohanan. Pero malaya po natin na ipapahayag kasi marami pa ang mga hindi nakakaunawa at marami pa rin ang nagtatalo-talo sa kanya-kanyang mga opinion. Di po ba? Kaya nga po ang sabi sa atin dito, ating ipanalangin palagi na tayo ay tulungan na makita natin yung malinaw na mga hakbang at mga gagawin natin sa panahon na ganitong nakalilito. Tunay po na ang dami-dami ngayon sa panahon natin, maraming lumalabas, di po ba? Na tayo nga ay tinatawag pa rin Babylonia hanggang sa panahon ngayon, di po ba? Kaya napaka-igi na tayo ay palaging patuloy na nag-aaral kasi para maunawaan natin kung ano ba ang tunay na kahulugan
ng Babylonia. Lamang po, Pastor. Salamat po, Atinet. Opo. Mga kapatid, ito po ay isa sa mga magagandang reading natin na binibigyan tayo ng idea na wala sa hinagap ng ating mga pioneer na yung ating church nung nabuo noong 1863 ay tawagin itong Babylonia. Mga kapatid, tayo ang tumatawag na lumabas sa Babylonia. Hindi tayo magtatawagan na lumabas tayo dito sa organisasyon. Yes. Yung pong ating mga kapatid na nasa extreme side ng ating church ay atin po silang kausapin kung sakaling mayroon kayo makakausap na walang tala sa kasaysayan natin na lalabas tayo dito sa nabuo nating church sa patnubay ng ating Panginoon na ito po kailanman ay Babylonia. Hindi ho, maaaring yung ugali ay mapupunta sa ilang mga leader o ilang mga member, pero itong church ay ginabayan ng Diyos na sumigaw sa huling panahon ng panawagan na ang mga tao po na nasa Babylonia ay tawagin at lumabas at maging bahagi po ng iglesyang sa katotohanan at bumalik sa ating Panginoon at maganda sa kanyang pagparito. Okay? So hindi ho Babylonia ang Seventh-day Adventist. Sinasabi lang ho ng iba doon sa ating mga kapatid. Sige, Pastor Jomer, are you ready? Yes po. Thank you so much po, Sister Net, sa inyo pong paglilingkod. At maraming salamat po sa additional po, Pastor Jerry, para po sa ating karagdagang kaliwanagan para po sa ating binasa ng ating pong daily devotional mula po sa ating aklat na pinamagatang Lest We Forget. So, mayroon pa po bang dagdag na refleksyon mga kapatid para po dito sa ating binasa? Siguro, Pastor, kung wala na ay darako na ho tayo sa ating pong pagpapatuloy po ng ating pong programa. Closing prayer muna tayo, Pastor, at opening prayer na rin sa susunod na segment, please. So, mga kapatid, akin po kayong anyayahan at akin pong pangungunahan ang ating pong pananalangin bilang closing prayer sa ating pong binasa at napakinggan po mga kapatid at magiging opening prayer po. Bago po ako mananalangin, pagkatapos po ay makakarinig po tayo ng ating pong history of the church video po, and then after po noon ay darako tayo sa ating reading and reflection sa ating pong tinalakay kahapon mula po sa ating Council on Stewardship na may pinamagatan pong sorry po, hindi ko makita yung aking kwan po, ang ating pong copy, but we will proceed to our reflection po mamaya right after po ng ating pong video. So, aking pong anyayahan kayo mga kapatid na tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na mapagpalat, makapangyarihan sa lahat. Sa muli po, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, dakilang Ama. Salamat po sa aming pong mga napakinggan at sa aming pong devotional na aming pong narinig. Nagpapaalala po sa amin na kami po ay nakaugat po sa inyo, dakilang Diyos, at sa inyo po kami magtitiwala at sa inyo po kami mananampalataya. Alam po namin, Panginoon, na sa bawat panahon ng aming buhay ay marami pong mga nakakalitong bagay. Pero kami po ay lumalapit sa inyo, Diyos, na tulungan kaming makita ng maliwanag ang mga bagay-bagay na siya pong amin pong dapat paghandaan sa mga darating na panahon po, Panginoon. Sa umaga pong ito, amin pong hinihiling ang inyong pong patuloy na pangunguna at banal na presensya sa amin pong panambahan, sa amin pong programa na ito. Salamat po, Diyos, ng marami sa inyong pong pagdinig sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, maraming salamat, Pastor, at Atinet, maraming pong salamat sa inyong paglilid, no? After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition
first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Alright. So, maraming salamat po sa ating napakagandang video. So, ngayon po mga kapatid ay darako tayo sa ating pong refleksyon. Refleksyon po sa ating tinalakay sa nakaraan. Ang ating pong tinalakay ay tungkol po sa as fragrant incense. Ano ho ang inyong maibabahagi sa ating pong mga napakinggan sa ating pong tinalakay kagabi, mga minamahal pong mga kapatid, na siya hong ating mapagbubulay-bulayan sa ating pong umaga pong ito. At meron ho tayong makikita sa ating screen. Sa inyo po ba ito, Pastor? Okay, Brother Melvin speak, siya po yung nag-discuss kahapon, Pastor, ng topic natin. Ito po yung mga key points na pwede po nating pagbulay-bulayan uli. Yan po, Pastor. Basahin na lang po ninyo. Oo. Ito po yung nakaraang umaga o kahapon po. Ito po yung buod ng ating paksa, no, Pastor? Ito po yung itinuturo po ng araling ito na ang kaloob na may pagmamahal at pagsasakripisyo, kahit maliit, ay napakahalaga sa Diyos. Ang pagbibigay mula sa puso tulad ng ginagawa o ginawa ng biyudang nagbigay ng 2 kusing ay nakakalugod sa Diyos at may walang hanggang epekto po, mga kapatid. May mga pangunahing punto na siya pong dapat po nating makita. Una po, ang tunay na mapagbigay ay hindi po laging mayaman. Sabi nga, mas madalas ang mga mahirap ay mas bukas palad kaysa sa mayayaman. At sabi pa nga po, ang sobrang kayamanan ay maaaring magdala sa pagiging makasarili
o pag-aaksaya kung hindi ginagamit ng tama. Ang pangalawa po mga kapatid na pangunahing punto ay pag-abuso. Pag-abuso sa tinatawag po nating kayamanan galing sa Diyos. Kapag ang mga tao po ay ginagamit ang pagpapala ng Diyos ay para sa sarili labang, sinabi ng Diyos hindi ka nakatiwala o hindi na tayo po steward. Tandaan po natin mga kapatid, hindi natin pag-aari ang mga biyaya, ito ay pinagkatiwala lamang sa atin ng ating pong dakilang Diyos. Number 3 ay pagbibigay po mula sa pagsasakripisyo. Ang mga kaloob na bunga ng pagtitiis at pagsasakripisyo kahit po maliit ay gaya ng mabangong insenso sa harap ng Diyos. Mas pinahalagahan ng Diyos po ang kusang loob at tapat na pagbibigay kaysa sa malalaking halagang wala naman po sa ating puso. Halimbawa, number 4 po yung halimbawa ng biyudang babae. Ay yung 2 kusing na ibinigay niya ay mas pinuri ni Jesus kaysa sa mga malalaking kaloob ng mayayaman. Mababasa ho natin yun sa aklat ng Marcos chapter 12. Ayan po, verses 41 to 44. Ipinapakita ng biyuda ho ang pananampalataya, pagmamahal at kabutihang loob. Then dahil po dito, pinagpala ng Diyos ang kanyang kaloob at ginawa itong makapangyarihan sa paglipas ng panahon. At number 5 po, ang epekto ng simpleng pagbibigay. Ang maliit niyang kaloob ay naging parang isang maliit na batis na lumawak at lumalim habang umaagos. Marami ang na-inspire sa kanyang halimbawa at sila ay naging mas bukas palad, maging mayaman man o mahirap. Dahil dito, patuloy na kumakalat ang katotohanan at natutulungan ang nangangailangan. Kaya po napakaganda ho ng kwento ho ng biyuda ho na yun. At sa atin pong karagdagan, sa pangaraw-araw na aral po, ang maliliit na pagbibigay na galing sa puso ay mas mahalaga kaysa sa malaki, ngunit walang pag-ibig. Ang tunay na halaga ng ating kaloob ay hindi nasusukat sa halaga nito, kundi sa sakripisyo at pananampalataya na kalaki po nito, mga kapatid. Amen. Napakaganda ho nito, no, na siya pong ating maging salamin o halimbawa ang biyuda pong binabanggit po sa banal na kasulatan. At ang Panginoon ang nais niya ho talaga sa akin pong along the way ng akin pong pakikinig ng atin pong pag-aaral. Ang nais talaga ng Panginoon sa atin ay yung kung paano ho tayo mananampalataya. Hindi ho pinag-uusapan yung kung ano ang ating ibinibigay sa Panginoon, kung ano ho ang halaga o laki nito o liit. Kung hindi ang kailangan ho nating maintindihan, yung kung paano tayo magtitiwala sa Panginoon sa atin pong pangaraw-araw. Especially the moment na tayo ho ay magbigay ng ating pong kaloob sa ating Panginoon alang-alang po sa kanyang gawain na iniatang po sa atin mga kapatid. Ngunit hindi ho natin may pagkaila, no, na mayroon po tayong mga kapwa na mabigat sa kanilang kalooban na gawin ang bagay na kagustuhan ng Panginoon upang tayo ho ay mamuhay ng naaayon po sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya ho, napakaganda na ito hong ating pinag-aralan kahapon ay nagpapaalala sa atin na kapag ka ang isang bagay ay galing sa puso, para ho yung isang insenso. Pastor Jerry po, mabangong samyo o sa ating Panginoon po, mga minamahal po mga kapatid. At kapag yan po ay talagang bukal sa puso, galing sa ating kalooban, masaya tayo, hindi ho mabigat sa atin, ay isa po itong kapuri-puri po para po sa atin po Panginoon mga kapatid. At ako po ay naniniwala na ang bawat isa sa atin na siya hong gumagawa nito ay meron din hong kaligayahan para sa atin sapagkat alam po natin, naunawaan natin sa pamamagitan ng ating pananampalataya na tayo po ay katiwala po ng ating pong Panginoon. So ayan po Pastor Jerry, at pong anyayahan ng ating pong mga kasama para po sa mga karagdagang refleksyon para naman ho ating mabasa at ating pong mapagbulay-bulay sa umaga pong ito. Amen. Sige po, meron po ba kayong gustong mga kapatid? Pastor Jomer, Pastor Jerry, meron po tayo sa Facebook. Basahin ko lang po yung pinadala po ni
Sister Tess de la Peña, sabi po niya, ang kayamanan ay silo ni Satanas, pero di po kasalanan na maging mayaman. Gamitin lamang ito sa kalwalatian ng Diyos. Gamitin ng tama, huwag paalipin sa salapi. Amen po. Salamat po, Sister Tess de la Peña. Yun pa lang po, Right. Pastor Jomer. Thank you so much po sa pagbabasa po. Ano po? Sabi nga po, Pastor, di ba, ng Biblia, ng salita ng Panginoon na man is the root of all evil. Pero kailangan ho nating maintindihan na tayo ho ay ginawang katiwala ng Diyos at kailangan ho nating gamitin sa tama at sa maayos na kaparaanan po. Meron nga po, Pastor, ditong binabanggit si Sister Net. Sabi niya po, may kasabihan na maganda rin na maaari nating tingnan ang kahalagahan ng pagbibigay. Sabi nga po ni Sister Net, walang mahirap ang hindi nakapagbibigay at wala namang mahirap ang hindi nangangailangan. Okay? Ang sabi nga po dito, ipinaparating lang po sa atin na tayong lahat ay may kakayanan na magbigay, maliit o malaki man ito. Meron nga po dito si kapatid na Melvin, ang sabi po niya, discussion question po ito. Ang sabi po, bakit sa tingin mo ay mas pinahalagahan ng Diyos ang maliliit ngunit may sakripisyong handog kaysa sa malalaking handog na walang kahirap-hirap? At paano natin ito may sasabuhay sa atin pong pagbibigay ngayon, Pastor? Ayan po yung discussion question, no? Na binabanggit po dito ng kapatid na si Melvin po. Bakit sa tingin mo ay mas pinahalagahan ng Diyos ang maliliit ngunit may sakripisyong handog kaysa sa malalaking handog na walang kahirap-hirap, at paano natin ito maisa sa buhay sa atin pong pagbibigay ngayon? Maganda. Sige po, baka meron pong gustong sumugot niyan. Maganda ho yung tanong na yan. Nauna si Pastor Nelvin, nauna siya. Mamaya ako po. Sige po. Next sila po sa akin. Ay, nilis nyo na po. Sige po. Ako muna mag-share po. Bakit sa tingin mo ay mas pinahalaga ng Diyos ang maliit ngunit may sakripisyong handog kaya sa malaking handog na walang kahirap-hirap? Sa palagay ko, kaya papahalaga ng Panginoon yung maliit na handog na may sakripisyo. Dahil ito'y mula sa puso. Dahil mula sa puso itong handog na ito na tunay na sincere yung kanyang paghahandog at sinacrifice niya talaga. Sinacrifice niya talaga ito, kaya mas mahalaga ito kaysa sa yung mga malalaki na hindi naman sincere, hindi ito, minsan nga malalaki nga hindi naman, halimbawa isang halimbawa ito na experience ko rin ito, nagbigay nga ako ng malaking halaga, halimbawa nilagay ko sa tithes, hindi naman ito tapat na tithes, kulang, hindi talaga, tapos nagbigay din ako ng naghandog malaki nga, pero ito ay hindi naman ganun kasinsira po. So, sa tingin ko yun ang dahilan kung bakit mahalaga ng Diyos yung maliit ngunit may sinseridad sa puso na kanyang ibinigay ito. At ngayon kung paano natin ito maisa sa buhay sa ating pagbibigay ngayon, mga kapatid, pag magbibigay tayo sa Panginoon, siguraduhin natin na ito yung mula sa puso, ito yung pinaka-the best na kaya natin ibigay na handog o pasasalamat para sa Panginoon. Hindi yung nagbigay nga tayo ng maliit, ay masaya ako dito. Maliit pero hindi yun the best. Kaya pa natin magbigay ng mas the best. Yun po ang ating ibigay. Yan po ang aking reflection po. Amen. Thank you so much po, kapatid Melvin. Pakaganda po. Okay, pakidagdagan pa po, mga minamahal ko po na mga kapatid. Mayroon pa po ba kayong karagdagan? Baka hindi ko ho makita ang inyong mga kamay na nagtataas dahil ako po yung naka-cellphone lang. Si Pastor Nelvin po tayo ang kamay na nakataas. Ito si Pastor Nelvin. Pastor Nelvin. Bakit po? Okay po. Happy God first morning po sa inyo lahat. Ako, nakita ko dito at agree po ako sa sinabi ni Brother Melvin at saka ni Pastor Jerry. Sabi po dito, isa pang principle ang aking nakita dito, giving of offering is more than the essence. Is more of the essence rather than appearance. Hindi naman po yung palakihan o paliitan. Ang mangyari, porkit ba sinabi ng Panginoong Yesus, bas nakalulugod sa akin yung malitang nagbigay, edi nakalulugod pala sa Panginoon yung malitang ibigay, edi malit na lang ibigay ko. Hindi ganun mga kapatid yung prinsipyo, kundi hindi pala yung palakihan, paliitan, kundi
patapatan. Yan. Patapatan yun sa Panginoon. Hindi ko mo malita ang binigay mo panulugdan ka na ng Panginoon kasi katulad doon sa babaeng balo. Hindi naman yun yung ayon sa binigay na blessing sa iyo ng Panginoon, hindi pa rin tapat do. Hindi rin po mo malaki, tapat na kasi medyo may kulang. So hindi po palakihan o paliitan yan, kundi ang punto ni Jesus Christ kung gaano tayo katapat sa Kanya sa ating pagbabalik. So yun po, happy God first morning po sa inyo. Amen, So, Pastor Nelven. Pwede po kasi Dagdagan ko lang po. hindi po kasi kahit maliit pero hindi naman bukal sa loob, no? Yes, thank you so much. Thank you so much po, Pastor Nelvin. Salamat po sa napakagandang tanong po na yon. May dagdag pa po kayo, mga minamahal na mga... Pastor Jomer, yan. Yun, baka magtampo yung mga kapatid nating mayayaman, ano? Isipin nila na hindi mahalaga yung kanilang, yun. Meron lang kasing kurot, no? Meron lang kurot sa kapatid nating mga mahihirap. Kasi, di ba, lagi nating naririnig or sinasabi na, paano bukas, di ba? Diba? Pero babalik tayo dun sa COP natin na Christ our provider, 'di ba? Na siya ang magtutustos, siya ang magpo-provide sa lahat ng ating pangangailangan, no? So kaya mas na ma-magnify yung mga kapatid na mahihirap, no? Kasi yung mga mayayaman alam natin na regular, no, consistent yung kanilang mga kinikita. Whereas sa mga mahihirap kasi, di ba, yung katulad ng kwento natin sa Bible, lahat ng kanya ay ibinigay niya. Kaya mas na-magnify natin. Pero mayaman o mahirap kung taos sa puso at parehas na may kurot, di po ba? At may sakripisyo at may pusong nagsasakripisyo ay parehas na mahalaga sa pagbibigay at sa pagbabalik, no, na sa ating Panginoon. Salamat po. Alright, thank you po. Salamat po. Yes, go ahead po, Pastor Jerry. Amen po. Na po. So, ito po, mga kapatid. Mga kapatid, iingat po tayo na wag natin, yan palagi ko ibinababala sa inyo, ito yung mga prinsipyo, ito yung mga prinsipyo na applicable sa lahat ng estado ng buhay. Mahirap ka man o mayaman, may kaya ka o walang kakayanan sa mga bagay na material. And it exceeds more than just money issue. It's about our sincerity of faith and love to God. No, it's hindi lumalagpas pa po itong mga prinsipyong ito, ay lumalagpas pa sa usapin ng pananalapi. Ito po, mga kapatid, ay sakop ang buo nating behavior at ang buo nating pagkatao. Kaya ang stewardship po is more than money. Stewardship is the whole being, buong pagkatao po natin. Kaya nga ang pagtatapat ay hindi lamang po inaasahan sa pamamahala ng finances, kundi ang pamamahala ng buong buhay natin. In every areas of our life, ang faithfulness sa issue ng stewardship ay sakop po ito lahat, mga kapatid. Samantala, ito pong ating mga principles na ito ay ating po pinag-uusapan sapagkat ito po ang alam nyo na major na issue ng buhay ng isang tao, ang mga pinagkukunan na madalas ay nagiging kakumpetensya ng Diyos sa ating buhay. Itong mga pinagkukunan na ito na pinaglalagakan madalas ng ating tiwala sa halip na maglagak ng ating tiwala sa ating Panginoon. Nagiging great competitor itong pinag-uusapan natin ito. Kaya dapat ilagay po natin ito sa magandang hanay ng mga perspektibo, yung mga pananaw ng ating mga buhay, lalo na sa pananampalataya. Napansin ko, Pastor, dito sa ating reading, ay nabanggit uli itong babaeng biyuda, yung mahirap na biyuda na kinumenda ng ating Panginoon more than doon sa mga nagkaloob ng pagkalalaki doon sa templo. Ito po ay nabanggit marahil ng ating pinag-aaralan ngayon kahapon
Dahil nga po ito'y magandang i-adapt na mga prinsipyo na pananaw natin. Ano mga kapatid? Sabi nga po nung isang principle na yon, sabi niya, ang isang tunay na kaloob ay hindi nasusukat sa kung ano o magkano ang ibinigay, kundi sa kung ano ang natira. Kung ano ang natira, what is left, na hindi ho yung kung ano ang binigay, no? Ang ibig sabihin lamang po nun ay yung pong mayroong sakripisyong pagbibigay. Ang babaeng ito ay nagbigay ng higit kaysa malaking kaloob dahil nagbigay siya ng may buong pagsasakripisyo, pananampalataya at pagtitiwala. Kaya kung ganun po ang kalidad ng mga commitment ng mga kaloob sa Panginoon sa ating pong simbahan, ay mayaman ka man o mahirap, ay nakangiti ang Panginoon sa ating lahat. Dahil ibinigay natin ito na may sinseridad, pananampalataya, at higit po sa lahat ng may pagsasakripisyo katulad ng ating Panginoong Jesus. Dito ho ay nagbigay po ako ng komento, Pastor. Ito pong isa na giving of offerings is more of the essence rather than the appearance. No? Mas interesado po ang Panginoon sa ating pagkatao kaysa sa ating mga ginagawa. Tandaan po ninyo, no? Kasi kapag ka naayos yung being, yung panloob, kasunod na po na maayos yung panlabas. Kaya ang ating pong ayusin yung panloob po. At hindi natin kayang ayusin ang panloob sa panlabas na gawain. No? Reflection lang ho ng ating panloob ang mga bagay na nakikita sa labas. Kaya ang Panginoon, ang kanyang workout ay yung panloob. Binabago niya yung panloob. At yung mga how ay kasundan lang po yun, yung mga behavior. Dito sa pagbibigay, hindi natin kayang ayusin ang mga pagbibigay hanggat di natin naayos kung papaanong nangyayari sa loob ng pagbibigay. Yan po. God bless you po. Thank you so much. Okay, maraming salamat po, Pastor Jerry. Narito po si Pastor Benji. Tataas po siya ng kanya pong kamay. At Good morning po. Good morning. Dagdag lang po. Tung sa Widows Two Mites, pareho namang liberal yung mga mayaman doon sa court. Liberal din yung widow. Ang difference lang nila ay yung attitude towards their giving. Yung sabi ho dito kasi yung mga may pera nagdala rin naman ng malaking halaga, pero they presented it with great ostentation. Baga dito sa tinignan ko yung ano pa ibig sabihin ng great ostentation. This is a very significant or excessive display of wealth, possessions, or power intended to impress others. Ibig sabihin, yung kanilang pagbigay is to impress others. Okay. So, yun yung difference. Samantalang yung babae, nahihiya naman siya dun sa kanyang binigay. But Jesus looked upon this woman, na-lighten yung kanya countenance, no? But he was sad doon sa attitude noong mga nagbigay ng malaki because yung kanilang pagbibigay is not to kumbaga nahaluan. Di natin pwedeng i-judge yung iba nilang motive, pero dito maaring nahaluan ng intention para i-impress ang iba. So it's always really tama po yung mga nababanggit kanina pa na ang Panginoon tumitingin ho sa hindi lamang ho doon sa action natin, but at the same time doon sa intention natin sa ating pagbibigay. So this is a very, very good
reminders about what isa, small or great, ay gusto ng Panginoon yung attitude. Nagkataon itong poor widow ay kumbaga ay maganda yung nakita ng Panginoon sa puso niya na attitude niya na siyempre nahiya siya in comparison para sa iba, but sa Panginoong Diyos ay mahalaga yung ginawa niya, no? Nakita ng Panginoon. So when we give, let us not think of the people na titingin sa atin, pero isipin natin yung mata ng Panginoong Diyos na titingin sa atin. And it's good kung ang reaction ng Panginoon ay siya ay nakangiti sa bawat sa atin. God, first morning po sa lahat. Thank you so much. Thank you so much po, Pastor Benji. Purihin po ang ating Panginoon. Okay, bilang karagdagan po, meron lang po akong mga gustong basahin po. Ang kapatid na Maria Lorena po nagsabi, minsan may nagsabi na ang mga pinipilit daw nilang officers ay faithful tithe giver. Kahit regular po na nagbibigay ng tithe and offering, ang isang tao, hindi ibig sabihin na faithful tithe giver na siya dahil sila ng Panginoon ang nakakaalam. Hindi sa laki o liit ang sukatan ng faithful. Mas maganda na ang Panginoon ang mag-recognize sa atin na tayo ay faithful. Ayan po, no? At sabi nga po ni Pastor Joel, sabi niya po, maliit man o malaki ang ating naibigay sa Diyos, ito ay tinanggap niya ng may kagalakan. Ang mahalaga ay ang ating taos-pusong pagbibigay ayon sa kakayahang ipagkaloob niya sa atin, may kasamang pasasalamat at pananampalataya. Hindi nasusukat sa halaga ang ating handog, kundi sa katapatan ng ating puso sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ganoon din ang sabi po ng kapatid na Edmond, sabi niya, humahalimuyak, long-lasting, nagtatagal, malawak ang naabot, parang lokal to global. Yan po ay ang COP. At ang sabi niya, I will go. And I should say, kapatid na Edmond, I will go. No? We will go po. So ayan po mga kapatid, no, ang atin pong mga napakinggan tungkol po doon sa atin pong refleksyon para ho sa nakaraan. At, basa po tayo sa Facebook. Go ahead po. May kasama po tayo sa Adventist Mission. Sabi po ni Brother Arturo Montes Gakayan, sabi po niya, maliit at malaki ay nakakalugod sa Diyos kung tapat sa puso ang pagbibigay. God first morning po. Salamat po, Brother Arturo. Sa CLPM naman, magbabalik si Sister Tess de la Peña. Sabi po niya, hindi po quantity kundi quality ang tinitingnan ng Panginoon. Yung kalooban natin, laman ng puso ang issue. Salamat po. Yes, thank you so much. No? Maraming salamat po sa inyo pong mga comment diyan po sa ating live, mga kapatid. No? At sabi nga po, no, karagdagan po dito sa atin, ang sabi po, another point about the being and the doing principle, ang katotohanan, hindi kailanman ginusto ng kaaway na maging Kristiyano tayo. Ngunit dahil tayo ay isa ng Kristiyano, sinisikap niyang ituon ang ating pansin sa kung gaano karami ang iyong ginagawa o kung gaano karaming dapat mong gawin. How many Sabbaths you keep, how many money you give as tithes and offerings, or how much you help others, mga kapatid, no? On the other hand po, Christ's purpose is to get you thinking about how you keep the Sabbath, how you return your tithe and give your offerings, and how you help others. He wants to see what kind of feelings derive you acts of faithfulness. Ano ba yung nagtutulak sa ating pagtatapat? Jesus is watching on what kind of feelings derive the giving of our offerings po. Yan po ang sabi sa atin, mga kapatid, dito sa ating comments, sa ating pong chat box. No? So, napakinggan natin yung mga reflections na ito na siya pong magpapaalala sa atin kung paano tayo magre-react at kung paano tayo magre-response sa mga bagay-bagay na ipinagkatiwala ho sa atin po ng ating pong Panginoon. Okay? Yes po. Meron pa po last, Pastor Jomer, si Sister Net Lazaros, tunay na hindi kailangan ng Panginoon ng ating mga handog
salapi o kayamanan dahil siya ang may-ari ng lahat ng kayamanan. Mas nais ng Diyos ang ating puso. Ang relasyon natin ang mas higit na mabisang kaloob natin sa Diyos. Pero hindi naman ito ang pipigil sa atin upang magkaloob tayo ng kaunti. Pagkus kung ang ating puso ang ating uunahin na ibigay sa Kanya, ang pagbibigay ng malaki ay susunod na may masayang puso. Yeah. Amen. Amen. Okay. Thank you so much, no? Kaya nga po binanggit sa atin kanina ni Pastor Jerry na napakahalaga po na ang panloob muna ang siyang atin pong kailangan na ayusin, mga kapatid. At iyan po ay maayos lamang sa pamamagitan ng kung paano nating isusuko ang atin pong buhay sa Panginoon. And what I am trying to say is kung paano ho natin ipagkakaloob ng buo yung atin pong puso sa Diyos. Once na alam po natin, mga kapatid, na ibinigay po natin ang atin pong puso sa Panginoon, no? Lahat po ng bagay ay maayos na po sa atin, at yun po yung binabanggit sa atin ng ating kapatid na binasa po ni kapatid na Edmond ngayong umaga po, na ito ho yung magtutulak sa atin kung ano ho ang atin pong magiging attitude sa pagkakaloob po, mga minamahal kong mga kapatid, no? So, sabi nga po ni Sister Nida na Amen, praise the Lord, no? Ayan po, mga kapatid. Dagdagan niyo pa po kung kayo po ay meron pang mga karagdagan sa atin pong refleksyon para ho mas atin pong mapagbulay-bulay pa ng mas marami. O kung kayo po ay kontento na o time check tayo, Pastor. Yes po. 28 na. Time check po. 5:28 na po. Yes, 5:28 na. At tayo po ay dadako na po ba tayo, kapatid na Edmond, sa atin pong last part? Okay, ayan po, mga kapatid, no? Tayo ho ay darako na. But before we proceed to our next part ng ating pong programa sa umagang ito, I would like to say thank you all sa inyo pong mga reflections na ibinahagi po sa ating ngayong umaga. And I am praying, and we are praying po na ito po ay magbibigay ho sa atin ng mahalaga hong response sa pang-araw-araw ng ating pong relasyon sa ating pong Panginoon. Purihin po natin ang ating pong Panginoon, mga minamahal ko mga kapatid. At tayo po ay darako na sa huling bahagi ng ating pong God First Morning ngayong umaga. Ang ating pong God First video ay ating pong mapapakinggan o ating pong mapapanood. And then after that po, mga minamahal, we will proceed to our another topic or another discussions from the Councils on Stewardship, chapter 35, entitled The Givers Rewarded Through Gifts Are Misappropriated. Ito ho ay pagkakalob sa atin ho ng atin pong butihing pastor, naglingkod ng atin pong Panginoon. At yan po ay si Pastor Jupit Bernabe. Ang kanya hong ibabahagi ay may kinalaman ho doon sa chapter 35 po, mga minamahal mga kapatid. Ngunit bago po natin pagkalob sa kanyang pagkakataon, atin po munang bigyang daan ng atin pong video upang atin pong mapanood sa umaga ito. Tinuturuan ang guro, March 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Juan Kapitulo 3 versikulo 16. Noong 1857, inanyayahan si David Livingstone upang tumanggap ng isang parangal at magsalita sa mga estudyante sa Cambridge University sa England. Iniwan niya ang masaganang buhay sa Europa upang italaga ang sarili sa pangangaral ng ebanghelyo sa kontinente ng Africa. Habang nakatayo siya sa harap ng mga estudyante, isa lamang siyang payat at matangkad na lalaking dinapuan ng 31 beses na nakamamatay na African fever, at ang kanyang isang braso ay nakahimlay sa isang sakbat pagkatapos mapalaban sa isang leon. Sa buong England, ang hamak na lingkod na ito'y tinatanggap na isang bayani.
Subalit ngayon, sa harapan ng mga nakikinig na mga mag-aaral ay binigkas niya ang mga pananalitang ito. Pinag-uusapan ng mga tao ang ginawa kong pagsasakripisyo na ginugol ko ang malaking bahagi ng aking buhay sa Africa. Matatawag ba iyang isang sakripisyo na isa lamang maliit na bahagi ng pagbabayad sa malaking pagkakautang natin sa Diyos na hindi natin kailanman kayang bayaran? Isang sakripisyo ba itong maituturing, samantalang nagdudulot naman ng gantimpala dahil sa mga nakapagpapalusog na gawain, tulad ng kamalayan ng paggawa ng mabuti, kapayapaan ng isip, maliwanag na pag-asa, sa mapalad na hinaharap? Ilayo nawa ang salita sa ganoong pananaw at sa ganoong pag-iisip. Hindi ako kailanman nagsakripisyo. Hindi natin ito dapat pag-usapan kapag naaalala natin ang dakilang sakripisyong ginawa niya na nilisan ang trono ng kanyang ama sa kaitaasan upang ibigay ang kanyang sarili para sa atin. Nagpapaalala sa atin ang mga pananalitang tulad nito na ang tunay na sakripisyong handog ay galing sa Kalbaryo. Lahat ng bagay na ating ibinigay para sa gawain ng Diyos ay tiyak na mas maliit kaysa ating tinanggap buhat sa kaloob ng krus. Gayunpaman, sa ating kalagayan, tinawagan tayong mag-alay ng isang sakripisyong handog sa Diyos. Nangangahulugan ito na kapag nagtatakda tayo ng porsyento ng ating regular na handog na ating ibibigay, dapat nating piliin ang 1% humahamon sa ating magtiwala sa pag-iingat at pagpapala ng Diyos. Isa ito sa mga dahilang nagpasya ang Diyos na ang ikapo ay 10% ng ating kita at nasa mga semasemba ang pagtatakda ng porsyento ng mga handog. Sinabi ni Ellen G. White sa Sistema ng Pag-iikapo at Paghahandog sa Biblia, ang halagang ibinibigay ng iba't ibang tao, siyempre magkakaiba-iba ng malaki dahil naaayon ito sa kinita. Councils on Stewardship, pahina 73, isinulat din niya, gaano kalaki ang pananabik ng bawat tapat na katiwala na palakihin ang bahagi ng mga kaloob na ilalagay sa kabangyaman ng Panginoon. Councils on Stewardship, pahina 200, panawagan, palagi ninyong suriin ang inyong kita, at tanungin ninyo ang inyong sarili kung ang porsyentong inyong ibinabalik ay kumakatawan sa tunay na sakripisyo. Sa ganoon lamang kayo makatutugon ng may pasasalamat sa dakilang sakripisyong ginawa para sa inyo sa krus. Maraming salamat po sa ating pong video na ating pong napanood. Ngayon po ay atin na pong anyayahan si Pastor Jopet para po tayo ay pangunahan sa ating pong panibagong paksa na ating pong tatalakay. Pastor, sa inyo na ho ang pagkakataon. Maraming salamat po, Pastor Jomer. God first morning po sa atin. Okay lang po yung audio ko? Loud and clear po, Pastor. Go ahead po. Okay po. So ngayong umaga po mga kapatid ay maraming salamat sa pagkakataong ito na ipinagkaloob sa akin. Ang ating pong pag-usapan ngayong umaga is the givers rewarded though gifts are misappropriated. So ang ating pong pagbubulay-bulayang ito po ay tungkol ito sa mga gifts o mga offerings. At ito rin po pong kasagutan sa maraming mga tanong tungkol po sa mga agam-agam sa mga pera na ating pong ipinagkakaloob sa Panginoong Diyos kung hindi po nailagay sa tamang tawag po dito ay yung intention sa mga nagbigay. Ito po ay aking pong babasahin po muna. Sabi po rito, families in poverty who had experienced the sanctifying influence of the truth and who therefore prize it and felt grateful to God for it, have thought that they could and should deprive themselves of even the necessaries of life in order to bring their offerings to the treasury of the Lord. Some have deprived themselves of articles of clothing which they really needed to make them comfortable.
Others have sold their only cow and have dedicated to God the means thus received. In the sincerity of their souls, with many tears of gratitude because was their privilege to do this for the cause of God. They have bowed before the Lord with their offering and have invoked His blessings upon it as they sent it forth, praying that it might be the means of bringing the knowledge of the truth to souls in darkness. Ito po mga kapatid, yao pong mga kapatiran, sabi po rito ay sa description ni Ellen G. White na bagamat ito pong mga kapatiran ito ay sila po deprived, ibig sabihin na sila po ay nailagay sa kalagayan na talagang mahirap ang kanila pong pamumuhay. Ngunit meron silang puso para sa gawain ng Panginoong Diyos to the extent na kung saan ay hindi sila makabili ng mga kanila pong pangangailangan sa kanila pong buhay katulad ng mga damit ay hindi nila ibibili kundi ipagkakaloob lamang sa Panginoong Diyos siya o pong pera na yon. O di ang iba naman ay magbibinta ng kaisa-isang baka para sa gawain ng Panginoong Diyos. Yun po ang kanila pong tawag dito yung dedication nila na inaasam-asam at kanila pong nakikita na ang pagbibigay nito ay makikita po natin mga kapatid na naniniwala sila at nananalangin sila na ang pera na ito ay makakadala po ng sabihin natin na magsusugo doon sa mga manggagawa at maidala ang pabalita ng Panginoon. The means thus dedicated has not always been appropriated as the self-sacrificing donors design. Kaya lang ay siguro ito sa ng formation ng ating pong organization. Minsan, yao pong mga perang ito na talagang ito ang intention ng nagbigay ay hindi po naidala doon kung ano ang intention ng nagbigay. Covetous, selfish men having no spirit of self-denial or self-sacrifice themselves have handled and faithfully means thus brought into the treasury. Ngunit po, mayroon pong mga kapatiran. Sabihin natin na sila po ay gahaman. Sila po ay, ang kanila pong espiritu ay makasarili walang sakripisyo sa sarili, ay ang perang ito ay hindi po naipunta doon sa tamang intention sa nagbigay. Kaya lang sabi po dito, and they have robbed the treasury of God by receiving means which they had not justly earned. Their unconsecrated reckless management has squandered and scattered means that had been consecrated to God with prayers and tears. So makikita po natin dito na ay ito na lang pong pagsusumamo ng mga kapatiran na ibigay ang perang ito para sa gawain. Ngunit pagdating po doon, sabihin po natin na sa ating pong kalagayan na yun, pagdating doon sa treasury, yung mga pera at may mga gahaman din na kung saan yung kanila pong puso hindi dedikado sa Panginoong Diyos sa gawain ay misappropriated. Ibig sabihin, hindi po nailagay doon sa tamang kapuputahan ng pera po sana na ito po'y para sa gawain ng Panginoong Diyos. Sabi po dito, with prayer and tears, na ito pong mga nagbigay na ito ay sila po'y nananalangin o umiiyak dahil po na ang perang ito ay pupunta doon sa gawain. So kung ating pong titingnan mga kapatid, ito po yung sitwasyon, yung nagpoporma ang organisasyon ng Seventh-day Adventist o ng ating pong organization na kung saan ang gawain po ay talagang kinakailangan o pong mga means o ang pera po. Even though the means thus consecrated be misapplied,
Pero dito sinabi naman ni Ellen White, bagamat ano po, bagamat na ang mga perang ito ay ano po, na ito po'y sabihin natin na italaga sa Panginoon ay hindi po nagamit doon sa maayos so that it does not accomplish the object which the donor had in view, the glory of God and salvation of souls. Those who made the sacrifice in sincerity of soul with an eye single to the glory of God will not lose the reward. Ito naman ho mga kapatid, yao pong sabihin natin na consolation doon sa mga nagbigay. Bagamat ang perang ito ay hindi na idala, hindi na i-apply, hindi na igastos doon sa tama na talaga ho ito yung sinasabi na mula sa kahirapan, mula sa kawalan ay ibinigay ang perang ito. Pero sabi po, hindi nawawala yao pong pagpapala ng Panginoon. So ito po kanina yung sinasabi ko na ito na ngayon ang kasagutan doon sa maraming mga tanong na kung saan, paano yan pastor? Paano yan brother? Pagbigay ko ng pera, ibibigay ko itong pera o di kaya ibalik ko yung ikapo, yung handog ko. Paano yung sa conference o sa mission? Ay hindi na ilagay sa tama yung pera. Ang iba ay sabihin natin na misappropriated. Ibig sabihin, hindi talaga ho na ipunta doon sa kanya pong intention yung pera na yun. Wala na ho tayong kasalanan doon mga kapatid. Ang sabi po dito, yung sinseridad natin, yung katapatan natin na pagbigay nito, sabi po dito ay will not lose their reward. Tandaan po natin na kung ating pong gagawin na i-withdraw, sabihin po natin na hindi natin ipagkakaloob o ibigay yung ikasampung bahagi o di kaya yung ating offering, iniisip natin na maraming gahamang tao dyan, maraming mga manggagawa dyan ng gahaman, hindi naman na ilagay sa tamang papuntahan yung pera. Ngunit ho mga kapatid, magkakasala tayo. Ngunit kung ating pong ipagkakaloob, sabi po dito, ay hindi mawala yung ating pong pagpapala. Pagpapalain po tayo ng Panginoon. I have an experience that mga kapatid, na nung ako po'y umuwi sa probinsya namin, ito pong isang tao na kung saan kilala sa amin lugar, kilala po sa buong konferensya, may mataas na rangko sa gobyerno, ay sabi niya ay magpapagawa tayo ng simbahan, wala tayong pera. So sabi niya ay ang ikasampung bahagi, yung mga sabi niya itinigil namin na ibinigay sa conference pagkatapos ay ginawa ng simbahan mga kapatid. So, nalungkot ako doon sa kanya pong sinabi at kami po'y nag-discuss tungkol po sa tithes and offerings. Now, later on mga kapatid, nakita ko ang kanya pong buhay. Bagamat may pera siya, ay hindi na nagiging kaakit-akit pong kanya pong pag-uugali. Yung kanyang ugali mga kapatid ay hindi katulad noon nung siya po'y nagiging tapat. At nung huli, makikita ko na para bagang kontra siya sa mga panukala ng konferensya, lalong-lalo na sa mga church building at wala pong assistance ang konferensya. So ito po ang nagiging resulta mga kapatid doon sa bahagi naman ng mga kapatira na iniisip na ang kanila pong pagkaloob, ang kanila pong pagbalik ay ng pera o sabihin po natin ng ikasampung bahagi o ng offering, iniisip nila na ito po ay mapunta lamang sa kawalan, ay sa kahuli-hulihan makikita natin na yung pag-uugali ay hindi na pinagpapala ng Panginoong Diyos. Lalong-lalo ang kabuhayan mga kapatid. Ngunit doon sa mga kapatid na nagtapat,
At iniisip nila at nanalangin na bagamat merong mga kapatiran, meron pong mga leaders na gano'n na minsan misappropriated yao pong offerings na ito, yung ami pong inihandog na ito o di kaya yung ami pong personal gifts para sa gawaing ito ay hindi na ipunta. Bagamat gano'n at ang mga kapatirang ito ay palaging nagkakaloob, sabi po rito, I will not lose their reward. Ibig sabihin, patuloy na pinagpapala. So dito makikita po natin ngayong umaga ho, mga kapatid, ano po? Na yao pong ati pong pagkaloob, yao pong ati pong pagbibigay sa Panginoong Diyos. It is a reflection of our relationship to Him. Na bagamat kung ano ang iniisip ng ibang mga tao, iniisip ng ibang mga kapatiran, once na ikaw po ay nangako sa Panginoong Diyos, once na ikaw po ay nagtalaga sa Panginoon, alam mo na ang perang ito, bagamat minsan ay lilihis sa kanya pong papupuntahan, ito po'y makikita natin that there is still a reward, there is still a blessing in us, at makikita po natin na yung atihong pag-uugali, ano po? Yung pag-uugali ay makikita natin na nandoon yung development, nandoon ang paghuhubog, pagtitiwala sa Panginoong Diyos. So napakaganda ho mga kapatid ng readings natin ngayong umaga na talagang napakaganda na iniisip ko habang binabasa ko, ito pala. Mas maganda ho talaga. Bagamat hindi tayo minsan tiyak, ito po mga kapatid ay sa kanila pong kapanahunan. Pero sa ating kapanahunan ngayon ay nag-shift na. Makikita natin na nandoon na po yung tamang sistema para yao pong ating offering, yung ating tithes kung saan mapupunta nito ay talagang appropriated na po. Pero doon sa mga nag-aalinlangan, doon sa mga nag-aalinlangan at doon sa mga kapatiran na hindi naniniwala sa tinatawag nating offerings, hindi naniniwala sa tithes, tingnan po natin ng pag-uugali. There is no development of characteristic, mga kapatid. Hindi nahuhubog yao pong kanila pong mga pag-uugali. Yes, dito po sa distrito ko, nakita ko when we promote about COP na ganito-ganito, maraming umaalma. Hanggang ngayon, umaalma, mga kapatid. Pero doon sa umaalma ho, mga kapatid, makikita natin na yung pag-uugali ho, yung talaga hong nakita ko, yung talagang pag-uugali ay hindi nahuhubog. Bakit? Dahil po, mga kapatid, ito pong tinatawag ho nating offering, most especially in offering. This is not na sasabihin natin na kanina sa ating pong reflection na ipapakita natin na ito po'y outward, mga kapatid, na ang laki ng ni pastora ng offering, laki ng tithes ni pastora, nagdo-double tithe pa siya. Hindi yan mga kapatid. It's not about outward manifestation. It is about characteristic. Ibig sabihin makikita po natin po dito na habang tayo po'y naglilingkod sa Panginoong Diyos, habang kinikilala natin na tayo po ay katiwala ng Panginoong Diyos, the more na tinitingnan ho natin na yung ating pong pagkaloob na ito, hindi ho sapat. At sa pagiging hindi sapat na ito, tinitingnan natin ang sarili na hindi tayo karapat-dapat. The more na tayo po'y hinuhubog ng Panginoong Diyos na ang ating pong pagbabalik na ito, it is about our relationship to our God. Kaya ito pong mga kapatiran na nagsasakripisyo ng kanila pong buhay, mga kapatid. Nagsasakripisyo na kung saan, bagamat hindi sila makabili ng kanila pong, sabihin natin, pangangailangan. Hindi ko makakabili ng makumport man lang sila sa kanila pong buhay. But they still give it to the Lord. Bakit? Dahil alam nila na ang pagkaloob na ito, it is their relationship with their God. So, nawa sa umagang ito po, mga kapatid, pagpapalain po tayo ng Panginoong Diyos. Ito pong bagay na ito ay magbibigay sa atin ng pananaw na yung ating pong pagbibigay, mga kapatid, hindi ito po bunga. Hindi po ito bunga ng ating pong pansarili lamang. Hindi po ito bunga ng
nagpapakita tayo sa tao. Ito po'y bunga ng ating pong relasyon sa Panginoong Diyos. Bagamat pinsan, tayo po'y lumilihis sa Panginoong Diyos, tinitingnan natin na may hirap tayo, tinitingnan natin na ang hirap ng buhay, tinitingnan natin na ito pong mga bagay na ito ay parang hindi natin magawa. Pero sabi ng Panginoong Diyos, kung tayo lang magtatapat, hindi mawawala ang kanya pong pagpapala sa atin. Maraming salamat po. Pagpapalain po tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Jupit, sa inyo pong pagkakataon na inyo pong inihayag ang ating pong talakayan sa umaga pong ito, ang ating pong pag-aaral. Mga minamahal na mga kapatid, tayo po ay darako na sa ating pong Amen, mga kapatid. Napakaganda ng lesson na po. Ang ganda ng pagkakadiscuss niya. Hindi na kailangang i-recap. Talagang punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng impormasyon na tunay na ang ating pagbibigay ay ang ating pagtatapat ay nakapagpapabago ng karakter. Ayan, napakaganda. So, kung aking i-recap ito, sabi ito tungkol sa yung bang ating pagbibigay ng offering ay nagagamit nga ba sa tama, mga kapatid. Pag ating palang inisip yan, tayo rin ay magkakasala. Di bali nang maaari talaga yung magamit sa hindi tama, pero hindi natin yung problema. Tayo ay nagtapat sa Panginoon, tayo pagpapalain ng Panginoon. Ngayon, kung sila ay yung mga pinagkatiwalaan ng Panginoon na humawak nito, nagamit sa maling pamamaraan, sila po ang magdurusa dito. Samantalang tayo na naging tapat sa pagbabalik at pagpapasalamat sa Panginoon sa pagbibigay ng handog, tayo more na pagpapalain. Po? At isa pa, yung magandang punto na nakita ko din, ay sinulat ko dito, napakaganda. Kung ating papansinin yung mga kumukontra dito sa COP, tingnan natin yung karakter nila, mga kapatid. Ay hindi nahuhubog ang pag-uugali, sabi ni Pastor Jupit. Tama, tingnan yung pag-uugali na kumukontra, hindi nahuhubog. Samantala, sa kabaligtaran, yung mga taong tumugon sa panawagan na ito, na ibalik yung original Bible principle about liberality, yung nagsi-COP sa madaling salita, tingnan yung ugali, lalong napapalapit sa Panginoon, lalong nagiging tapat, bumabait ang ugali, nagiging mapagpakumbaba. Kita mo? Maganda ang nagiging resulta, mga kapatid. Tanong, kung papipiliin kayo, mas nais nyo bang ugali nyo ay bumuti o hindi bumuti? So siguro mas gustuhin ko na yung bumuti. So ang solusyon para bumuti ang ating pag-uugali, subukan natin kumunik kay Jesus at magtapat tayo sa pamamagitan ng pagbabalik ng tapat na ikapo, at magbigay tayo ng abundant offering, sacrificial offering na may porsyento sa ating kita. Pag sinabi natin 10%, mga kapatid, lumaki man ang ating sahod, 10% pa rin dapat yan. Yan ang magandang itinuturo sa atin ng lesson na ito, kung paano tayo magiging tapat, kung paano tayo magiging tapat, makakatulong sa gawain at magiging continually connected with Jesus, mga kapatid. Tayo manalangin, mga kapatid. Isama natin sa panalangin nating mga sarili na tayo ay patuloy na maging tapat kahit na ano pa man ang dumating na pagsubok sa ating buhay. Maging down man tayo or up, lagi tayong maging tapat. Let us pray, mga kapatid. For 30 seconds sa silent prayer muna po.
Tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, sa umaga na ito kami po ay nagpapasalamat at muli ninyo kami binigyan ng pagkakataon na makarinig ng isang napakagandang aral na nagtuturo sa amin na patuloy kami maging tapat, patuloy kami maging konektado sa inyo, at anuman ang aming mga i-action ay magdudulot ito ng katumbas na pagbabago sa aming buhay. Kung kami ay magiging tapat sa inyo, ang aming karakter ay bubuti, magiging mabait, mapagpakumbaba, at may pusong pagsakripisyo, ngunit kami ay tututol. Kami ay patuloy na magiging masama ang aming ugali. Dakilang Diyos. O dakilang Diyos, dalangin namin na patuloy na tulungan nyo kami sa aming mga pagdedesisyon sa buhay. Tulungan nyo po kami na pumili ng tama ang aming piliin. Piliin namin ang inyong kalooban, at ito ay nararapat at magagamit namin sa aming patuloy na paglago at aming paghahanda sa nalalapit na inyong pagbabalik. O dakilang Diyos, salamat sa pag-ibig. Ramdam po namin ang inyong pagmamahal sa pamamagitan ng inyong patnubay sa amin sa araw-araw. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin ang mga kapatid na narito ngayon. Kasama namin na nanalangin. Mayroon kaming mga personal prayer requests, mga pangalan na nais namin ilapit po sa inyo. Ito nawa ay inyong dinggin. Ang Holy Spirit ang gumawa sa kanilang mga puso. Makita nila ang aming mga imbitasyon, makita nila ang inyong imbitasyon, upang sa ganun sila ay mapalapit sa inyo. Makasama rin namin sa paghanda, pagtatapat, habang kami naghihintay sa nalapit ninyo pagbabalik. Dalangin din namin ang mga personal prayer request ng kapatiran. Meron kaming mga kanya-kanyang kahilingan. Maaaring ito ay kalusugan, pangkabuhayan, maaaring ito ay problema sa pamilya, problema sa trabaho, at problema sa pagtatapat. Dakilang Diyos, dinggin niyo pong aming mga panalangin. Nais namin na maging tapat sa inyo at patuloy na kayo ang aming sambahin sa lahat ng aming mga gawain sa mundong ito. Dalangin namin ang sambahayan ni Ate Revi kasama ng buong San Leonardo Church, mga leaders dito, mga kapatiran na patuloy na sumasamba at nagtatapat sa inyo. Turuan niyo po sila palagi na maging tapat, mas lumago ang kanilang pananampalataya kaysa sa dati, at maging patuloy na halimbawa sa iba kapang mga kapatiran. Gayon din ang sambahayan ni Ate Melen Masiklat, kasama na si Kuya Rick, ang kanilang buong pamilya, yung kapatid ni Kuya Rick na aming dinalaw na may sakit. Dalangin po namin na pagkalooban din siya ng masustansyang mga araw sa bawat mga araw na magdaraan, na maging malakas ang kanyang pangatawan, na yung mga pangako ay kanyang panghawakan, at maging masaya ang kanyang puso sa panahon na siya ay nasa banig ng karamdaman. Kaya din dalangin namin ang sambayan, Sister Charlene Lacanilaw, sa kanyang malupang kalagayan. Samahan niyo po sa kanyang pagpapagaling, patuloy na palakasin ang kanyang isipan at ang kanyang pangatawan sa araw-araw. Gayon din ang sambayan ni Sister Nimpa Rivera. Ang buong Tabacaw Church, sa mga kapatiran na nangunguna rito, ay panatilihin niyo pong malusog ang kanilang pisikal at espiritual na pangatawan. Sa pangunguna po ng mga leaders, sa pangunguna po ninyo sa kanila, sila ay maging halimbawa ng kanilang nasakupan. Gayon din ang kagalingan kay Auntie Cheng Maniquez, ay patuloy niya pong ipalakasin ang kanyang pangatawan sa araw-araw. Makita niya ngayong kabutihan. At kayo tinapatuloy na kalakasan at kalusugan ni Sister Jasmine Maniquez. Dalangin din namin si Sister Sweetie Burgos Lopez, ang kanyang buong sambahayan, kasama na si Sister Hannah at ang kanilang buong pamilya. Kayo din naman si Sister Vicky Jimenez, ang kanyang pinagdaraanan sa buhay, ang kanyang panalangin na naway makauwi na siya at bawasan po ang kanyang stress sa bawat araw, upang sa ganun siya pa rin ay maging matatag sa kanyang pang-araw-araw na bumuhay. Tulungan din po ang sambayan ni Sister Neneng at si Brother June, at samahan sila sa kanilang mahirap na pamumuhay,
at makita ang katapatan sa kanilang mga puso sa kabila ng kahirapan. Patuloy niyo po silang pagpalain, maging liwanag sa kanilang iglesia, sa kanilang sambahayan at sa kanilang nasasakupan. At pagalingin din ang mga karamdaman sa kanyang mga mahal sa buhay. Ganyan din ang sambahayan ni Sister Shirley Rose Jacinto kasama ng kanyang mga mahal sa buhay at ang kanyang mga personal prayer request. Ganyan din naman si Sister Mildred, Sister Aurea Melihor, ang sambahayan din ni Kuya Melchor, Kuya Narsing, Kuya Monching Canlas. Ganyan din ang sambahayan ni Kuya Abner Sabat, ni Ma'am Femi at ng mga guys, teachers, students and pupils na maraming mag-enroll sa mga panahon na ito sa bagong pasukan. At gayon din ang kalusugan ni Ma'am Rachel Suarez, patuloy niyo po siyang hipuin niya mapagpagaling na kamay. At ang mga anak nila Kuya Abner na malayo, dalangin din po namin ang sambahayan Sister Gloria Balpito kasama ng kanyang buong pamilya, Sister Marlene Kakayan Garcia ng buong Peñaranda Church, si Sister Nancy Tungol Suba at ng kanyang buong pamilya, anuman ang kanilang mga kahilingan sa mga sandali na ito. Alam niyo po ang laman ng kanilang puso. Maging liwanag po sila ng kanilang nasasakupan, ng kanilang sambahayan, isang maging halimbawa sa kanyang mga anak, kaya din sa iglesia na kanilang kinaaniban. At patuloy na pagpalain po sila at para sila ay patuloy na maging pagpapala din naman sa iba. Dalangin din po namin ang sambahayan Sister Dang de la Cruz at ang kanyang mga personal prayer request para sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanilang hanap buhay. Gayon din naman si Sister Ellen Alpindo, kanyang mga kahilingan ay naririnig niyo po, dakilang Diyos. Salamat sa pagdinig sa inyong sa aming mga panalangin, at kasama namin na nanalangin na iba pa na hindi namin nabanggit ang kanilang mga pangalan, ngunit kasama namin sila nanalangin. Gayon din ang mga prayer request doon sa CLPM, ang mga nangunguna dito, ang aming mga pastors, ang aming mga leaders, ay patuloy niyo pong hipuin, kilusin ang kanilang mga puso na sa kanilang mabigat na trabaho ay patuloy silang maging tapat at makapaglingkod ng masaya habang kami sama-sama nagiging inyong mga disipulo, inyong mga mensahero para sa mga kailangan ng mga kapatid na sa sanlibutan. Maraming salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming panalangin. Ito po ang aming hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Ayan, salamat po sa mga prayer warriors. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay at salamat din sa mga nag-share sa po hanggang bukas pa muli. Ngayon ay araw ng Martes at mukhang may mga nanalo na sa tabi-tabi, mayroon ng mga fireworks at magpapatuloy ang araw at sa maghapon na ito patuloy tayong magtiwala sa Panginoon. Ano man ang problema dumating sa ating buhay, lagi niya tayong sinasamahan. Happy God first morning po sa lahat at hanggang bukas po muli ang oras 6:03 ng umaga. God bless po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.